Hello! Ito po si Sir Glenn, ang Munting Tinig ng Ordinaryo Filipino, dito po sa Munting Tinig TV. Meron naman po akong pang-inis at syempre, pamukaw pansin din no, sa mga Duterte supporters. Ito po ang presidente na hinahamak ninyo. Ang sinasabi ninyo na walang silbi, na walang puso at walang pakinabang sa samilang Pilipino, si PBBM. So makinig kayo mga Duterte supporters na mga alinganga at saka mga bobo, na mga utak talangka, na lason ng mentalidad ng nakapintanil na si Rodrigo Roa Duterte, na matandang hukluban at walang ibang ginawa kundi ang gulugin ng gobyerno. Imagine for 22 years, okay, sa wakas, sa loob ng 22 taon, sa wakas, mga kaibigan at mga kamunting tinig, pati na rin ang mga DDS. Okay? Finally, ang empleyado ng IBC ay nakuha na nila yung kanilang retirement pay under Marcos administration. Sa loob ng 22 taon, sa panahon lang ng Marcos administration, nakuha nila yung kanilang tinatawag na retirement pay. So, ano nangyari sa loob ng 22 taon? Anong nangyari doon sa mga Pangulo? Kay Gloria at saka kay Digong. Ano nangyari? A total of 145 employees of Intercontinental Broadcasting Corporation, yung tinatawag na IBC, na-receive na nila finally ang kanilang retirement pay. At yung retirement pay na yan, imagine 2 dekada simula nung sila po ay umalis, iniwan ang state-run media corporation, IBC 13. Bakit hindi nila nakuha yung kanilang retirement pay? Bakit ngayon lang sa Marcos administration? It was Marcos administration. It was only in the administration of President Ferdinand Marcos that the much-awaited retirement pay was released to the IBC worker. Ganon po ang Marcos administration. Ang PBBM may malasakit po sa empleyado ng gobyerno, sa empleyado ng IBC 13, 149. Imagine mo, bilangin mo ilang pamilya, ilang Pilipino ang sumaya sa ganyang klaseng benepisyo na nararapat para sa kanila. Sapagkat nagtrabaho sila ng matagal sa state-run media corporation, also known as IBC, yung Intercontinental Broadcasting Corporation. Sa panahon ni Rodrigo Roa Duterte, anong ginawa ni Digong? Inupuan niya to, tinulugan niya to. Babalik talaga to sa previous administration kasi every performance ng Marcos administration, dapat magiging performance yan. Naging performance dapat yan nung mga nakaraan. At hindi po maiwasang mabalik. Kasi anong ginawa ng Duterte administration? Bakit hindi na ito iniasikaso? Samantalang sa Marcos administration pa, nagkaroon ng magandang blessing ang 145 employee ng Intercontinental Broadcasting Corporation na tinatawag po natin na state-run media. So mga DDS, pasensya na. Kasi bawat achievement ni PBBM, apektado yung Tatay Digong ninyo. Tapos may gana pa siya, may modo pa siya na manggulo, na mang-brainwash ng mga sundalo, manghikayat pa. Nasuportahan ang kanilang kausa. Rally dito, rally doon, na sinusumpa na nga sila ng bayan pero nagpapakapal mukha pa sila. So I am very sorry kasi masasaktan kayo. Bawat vlog ng pro-government at vloggers, pro-Marcos vloggers, natatamaan kayo sapagkat yung achievement ni PBBM, dapat naging achievement to ng previous administration kung talagang sila ay para sa bayan. So once again, congratulations po sa empleyado ng IBC na kung saan na-receive na po ninyo
ang 2 dekada ninyo, ang paghihintay, nandyan na sa inyo. Congratulations and maraming salamat po kay PBBM sapagkat patuloy po na inaasikaso kung ano ang dapat aasikasuhin. At kayo na mga DDS baka naman sasabihin ninyo, bayad ito. Hindi na to sila active sa media Baka mamaya sabihin ninyo, bayaran na naman sila ng mga media ng PBBM administration. They are no longer active. Retire na sila. Pero after 2 decades, nakuha na nila ngayon ang kanilang retirement pay. At hindi ako nagtataka kung bakit ngayon lang. Pwede naman sana noong nakaraang administration. Ewan ko. Siguro, ngayon lang. Pero gusto ko lang ipapaalam sa inyo that this is what we call this a blessing sa mga 145 na employee. So again, maraming salamat at ito po ang inyong munting tinig ng Ordinaryong Filipino, si Sir Glenn. Okay? At nagpapaalala sa inyo na tayo po ay manindigan para sa bayan, para po kay PBBM. Let's protect PBBM, let's protect Bagong Pilipinas, laban po sa gustong magpabagsak, okay, sa gobyerno, at mag-ingat tayo sa kampo ni Rodrigo Roa Duterte, ni Sara Duterte, at mga DD-shets sa kabuuan. So kung bago pa lang po kayo dito sa aking channel, sana naman po inyo i-like ito, mag-subscribe kayo, mag-comment kayo kung ano masasabi nyo dito. Ito yung sinasabi nilang tamad ang presidente. Sus, Diyos ko Lord, patawara. Ito na ngayon, hindi po natutulog si PBBM. Bawat anggulo, bawat kailangang pagbigyan ng pansin. Hindi man lahat, pero at least, yung mga importanteng bagay ay natutugunan ng gobyerno. So, please don't forget also again to click the notification bell para every time na mag-upload ako ng mga lives, ng mga videos ko at magla-live streaming ako, manonotify ko kayo. Maraming salamat po sa aking 29,430 na subscribers. Mabuhay po kayong lahat, mga kamunting tinig ng Ordinaryong Filipino. Mga miyembro po ng Katarogo Group. Yung Ta, meaning tapang, Ro, rumisbak, Go, gobyerno. Tapang, rumisbak sa mga kalaban ng gobyerno. Mabuhay po tayong lahat. PBBM lang sa kalam. Mabuhay po ang Bagong Pilipinas. Bye!